Magandang umaga po. Mukhang maganda po ang pagkapili ng awit. Salamat, Pastor, sa pagkapili. Eksaktong-eksakto pala talaga siya. At nakakatuwa. Nakakatuwa dahil sa awit pa lamang ay tayo ay tinuturuan ng Panginoon sa sinlessness ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon, ang kawalan kasalanan ni Kristo. Wag kayong ma-deceive sa sa title na 'yan. Yan lang po yung Tagalog diyan. Yan lang po Tagalog diyan. Lahat po ay English na po lahat. At sige ba? Tayo po ay magpasimula muna sa panalangin. At dumulog muli tayo sa ating Panginoon. O Panginoong Diyos, naming banal, kami po ay lumalapit sa inyo. At aming nilalapit itong aming pag-aaral dahil Panginoon, itong pag-aaral na to ay sa lamang katugunan ninyo sa aming mga kasalanan. At nilalapit namin Panginoon na aming maunawaan ang mga bagay na ito. At ito rin ay magturo sa amin na patuloy na kami po ay maging mga mananampalataya ninyo na magpakabanal din gaya ng aming Panginoong Hesukristo. Okay. So, punta na tayo. Mukhang masyadong sensitive yata yung aking microphone at yung aking kalabog ay nararamdaman niya. Okay, so let's now start. Sa mga relasyon na meron na po tayo, kadalasan pagka ikaw ay lumalapit at tayo ay lumalapit, ay tayo ay pinapakita natin yung ating best. Pinapakita natin yung kagandahan at kagandahan o kapugihan natin o magandang asal natin. Ngunit isa lamang ang kamangahamang at mahirap unawain. Dahil pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoong Hesukristo, hindi niya kailangan na makita na tayo ay presentable, guwapo, pogi, o na hindi niya kailangan ipakita natin yung ating best. Kundi, ang kanyang gustong makita sa atin ay yung isang puso na merong pagpapakumbaba at isang puso na umaamin sa ating mga kasalanan. At dito ay natutuwa ang Panginoon na makita tayo na mapagpakumbaba at tayo ay nagsisisi. Yan po ang kaibahan ng ating Panginoon dahil nais niya makita kaysa yung ating pride o proud heart ay yung isang espiritong mapagpakumbaba. Ang ating Panginoong Hesukristo sa ating pag-aaral na ito ay itong kawalan kasalanan ng Panginoong Hesukristo ay hindi po tinawag na impeccability. Bagamat ito po ay impeccability ng ating Panginoong Hesukristo, simply in passing through the topics, ay ito po yung katibayan at katunayan na tunay ngang walang kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ang unang pag-aaralan po natin ay yung Christ sinlessness. Ano po ba yung paano natin mapapatunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay ngang walang kasalanan? Okay, una po sa lahat, makikita niyo diyan na ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang patotoo ay sinabi niya na siya po ay ang ilaw ng ating mundo. Sila ay ang ilaw ng mundo. John 8:12. Ngayon, anong ibig sabihin ng pagiging ilaw? Pag sinabi natin po nga ilaw, ibig sabihin niyan, merong iniilawan at merong kadiliman. Ang ilaw ay nagpapakita po ng kalinisan, kawalan ng kasalanan, purity. Ngunit ang
ang kadiliman ay ito po ay nagsasaad at nagpapakita ng kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo bilang taong Diyos ay siya po ay sabi niya at kine-claim niya siya ay ang ilaw ng ating mundo. Sa pag-uusap ng mga Hudyo o mga Pariseyo sa ating Panginoong Hesus, meron silang pagtatalo. At doon sa pagtatalo nila ay nabanggit ng Panginoong Hesus na which one of you convicts me of sin? Sino ba sa inyo ang humahatol sa akin na may kasalanan ako? At ang sabi ni Leon Morris, ito po daw ay staggering assertion of sinlessness of Jesus Christ. So, ibig sabihin ay isang kamangha-mangha, kagilala-gilalas o kagulat-gulat na patutuo ng Panginoong Hesus bilang isang taong Diyos o tao sa pag-uusap nila diyan na siya po ay walang kasalanan. Kaya siya mismo ay totoo na siya mismo ay wala pong kasalanan at walang mga sabi na nakagawa siya ng kasalanan. Okay? Ayan. Kaya lahat po ng pag-uusap po natin ito po ay mga katibayan o proof ng impeccability ng ating Panginoong Hesukristo. Sa common language po ng impeccability ay, sa common na English ay impeccable, walang dungis. Walang dungis. Pero sa Latin niya ay non posse peccare. So, not possible to sin. O not possible to sin. Okay? So, yan po yung ibig sabihin niyan. So what we have said earlier, yung first part, Jesus Christ being the light of the world, Jesus Christ said or claimed that no one can tell or judge him that he is sinful and that he is sinless rather. So, ayan po yung mga Ayan, if you would like to know about this sa mga pag-aaral, it's all about the impeccability of Jesus Christ. But for us, tawagin na lang natin ng kawalan kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Mas madaling unawain. Okay. And another thing, number 2, Jesus Christ also recognized the sinlessness because he knew himself as one coming from the Father. Okay. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino man nagpapatotoo sa kanyang sarili ay maaari ito ay mas nakakahigit pagka yung patotoo mo ay ginagawa mo para sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. At lahat ng patotoo ng Panginoong Hesus ay ginagawa niya sa ating Panginoon. At kung maalala po niyo yung baptism ni Lord Jesus Christ when he was baptized by John the Baptist, anong sabi ng Holy Spirit? Sabi ng Holy Spirit, "This is my Son in whom I am well pleased." So doon pa lamang sa patotoo ng Holy Spirit at ng God the Father ay makikita na natin na Jesus Christ is well-pleasing to God at before God. So, being well-pleasing ay masasabi natin that He is more likely and He is being sinless dahil katanggap-tanggap siya sa ating Panginoon. Okay? So the one who speaks on his own authority seeks his own glory, but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood. So, whatever Christ speak about himself, it is true, and there's no deceit, there's no falsehood, walang nakatagong pagkukunwari or walang nakatagong nakatagong pagkunwari. Okay, let's go on. Number 3. So, Jesus Christ also learned about his impeccability, yung kanyang sinlessness, through his reading in the Old Testament. So,
last Sunday or 2 Sundays ago, Brother June Banikid talk about the prayer of Christ and the reading of Jesus Christ from the Old Testament. So this is one of the examples. Ito po yung isa sa mga halimbawa that through the reading of the Lord Jesus Christ, He knew, or rather, the Bible testifies that He is a person who is without any deceit or does not do any violence. Kaya dito pa lamang ay sa pagbasa ay nakikita na walang bahid na kasalanan ng ating Panginoong Diyos. Okay. Now, number 4 na proof po dyan ay yung what His disciples tell about Him. Ano po ba ang mga sinasabi ng kanyang mga disipulo na nakasalamuhan niya? Okay. Sa number 4A, makikita po natin si Peter o si Pedro na meron na banggit si Pedro patungkol sa ating Panginoong Hesus. At ito po ay nanggagaling mismo sa Isaiah 53. Again, a quotation from Isaiah 53 that he reiterated in 1 Peter 2:22. Kaya ang sabi doon ay, He committed no sin, neither was deceit found in Him. Walang kasalanan ng Panginoon at walang pag-iimbot ba yun or na matatagpuan sa Kanya. Okay, so, yan. So, coming from walang pandaraya na makikita sa Kanya. Okay, ngayon. Another thing, Joseph also, John rather, talks about the sinless of Jesus Christ. Okay, now, it is more on related in Christ's ability to forgive and cleanse our sins. So that is found in John 1:7. Yun ang nabanggit niya, because Jesus Christ is able to forgive and cleanse sin, and He is faithful and just. So inuugnay niya to na Christ being able to, Christ being sinless. Being sinless, meaning, kung siya ay sinless, hindi kaya niya magpatawad. Parang ganon yung kanyang pakahulugan. But he said further, may patutuo siya further, and sabi niya sa 1 John 3:5, you know that He appeared in order to take away sin, and in Him there is no sin. So, that is more an outright presentation of Christ that Jesus Christ does not have any sin, or He is rather sinless. Okay, now, even the author of Hebrews tells about the sinlessness of Jesus Christ. Though, nabanggit nila na the author of the Hebrews, hindi nila sinabi kung sino talaga yung author. Pero para sa akin personally, meron akong bias talaga na ano na dyan eh. Para sa akin, siguro si Paul nga yan eh. Kaya para sa akin po yun Pero, sa akin lang po yun. Pero, dahil hindi naman nabanggit kung sino talaga, let's, the author of Hebrews na lang po. Okay. So, the author of Hebrews speaks that, or tells a convincing testimony. Sabi doon, the consummate high priest is holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above heaven. So, the author of Hebrews tells that He is holy, unstained, and separated from sin, being holy and sinless. So, yan ang patutuo sa Hebrews 7:26. Now, so that speaks about Christ's sinlessness. Now, the second topic is Christ's holiness. So, of course, dapat nating sabihin na being holy is being sinless. But here's the testimony of the angels. Ano testimony sa holiness ni Jesus Christ? So the angels informed Mary that the child born to her by miraculous conception would be called holy, the Son of God. So, He is born by holy conception. Parang He was born through the working of the Holy Spirit.
Okay, looking into this in the point of view of a science teacher in science, matagal ko siyang pinag-isipan kung paano nga ba nangyari yung conception ng Panginoong Jesus by miracle. So, tinignan ko po yung yung egg cell, tinignan ko yung sperm cell, mukhang hindi siya uugnay dun sa konsepto na there was an egg cell or there was an sperm cell that fertilized the ovum or the egg. So hindi siya po pwede. Bakit hindi siya po pwede? Kasi through the DNAs and of human beings, pinapamana mo yung kasalanan. Yung ating sa mga DNA strands natin, embed dun yung yung curse ng sin at saka yung sin itself. So hindi siya po pwede talaga na he came from men and women of sin. Hindi po pwede. So it is acceptable rather that he is the working of the Holy Spirit, the miracle of the Holy Spirit. Now, through this topic po ay napagtanto ko, bakit palagi nababanggit si Jesus bilang the second Adam? Bakit nga kaya nababanggit ang Panginoon bilang second Adam? So, natatawa ako dun sa mga biruan noon na mga kabataan, mga Kristiyano. Ganito po yung biruan. Kung makakita ko kayo na dalawang taong walang pusod, ayun ay si Adan at si Eva. Kasi hindi sila they were not born from coming from the womb. They were created. So biruan nga lang po 'yan ng mga batang Kristiyano. Kaya wala silang pusod. Malamang we are not sure pero more likely wala nga. Baka plain lang sila dahil wala hindi man sila nagdaan sa pagka-baby. But we can be assured that meron pusod ang Panginoong Jesus. Kasi ipinanganak siya sa isang babae at ang kanyang nourishment ay coming from a woman, a mother. So, now meron pa rin na I went further. Could the nourishment make Jesus Christ unholy? Pero wag niyo na itanong sa akin, wala akong sagot doon Wala akong sagot doon. But I think it would not matter coming from us na manorish siya from sinners like us or sinners like Mary. Parang naman din yan. Ang dahilan ko lang dyan, hindi naman ako magiging baka dahil simula nung 4 months ako ay panay gatas ng baka ang aking ininom. So, ngayon, wala naman siguro kayo napapansin na mukhang baka ako ngayon. Kaya, ganun lang po yan. So, ang masasabi ko lang ay, Jesus Christ was really begotten by the Holy Spirit in a very miraculous way that we could not really understand. Hindi na natin maipaliwanag through biology or whatever kung paano siya nangyari doon. Maraming bagay na pwede ka mag-speculate sa biology. Pero what matters more is to accept that Jesus Christ was from a miracle birth. Kakaiba lang ang Panginoong Jesus kasi from being a perfect zygote coming from the Holy Spirit, ay yung kanyang spirit ay nandyan na noon. Going through the process with the zygote fertilized egg, going to the process of development as a baby, as a fetus. It goes through the process. So unlike us today, when the male and the female cells unite, you form the zygote, the fertilized egg. Along with it comes also the soul of the person. But Jesus Christ is so different in a way that
He is present, He is before getting into the process of the development dun sa womb niya. So, it's really a miraculous and something that we could not really understand the ramifications of how he became a human being. But it's enough for us to say that when he was born, he is wholly the Son of God. Okay, I hope you were able to understand what I've been saying. Pero palay ko naman naunawahan niya. He is holy for what we... Okay, so because he is holy for what we do not have in ourselves, we must have in... mukhang mali. He is holy for what we do not have in ourselves, we must have in and from Jesus. Otherwise, a holy God cannot accept us. So, we can only be accepted by God if we ourselves become holy like Jesus Christ. So, we all know that our holiness is the imputation of Christ's holiness in us. Okay, so we all know that the Lord, our God, is very holy. At because of His holiness, none of us can really approach Him. Like when Moses went to Mount Sinai to meet God, God need to cover him with within the crevices of the stones. Kaya bahagyang nakita lang niya yung ningning ng kabanalan ng Panginoon. So, the Lord's God's way for us to be more related to Him is through the Lord Jesus Christ. So here, the holiness of God as revealed in Christ lays down this pattern. God's attribute of holiness and any other attribute for that matter would be too much for us mere sinful human beings to bear and fathom if He did not relate to us by way of the mediator. So, it is through Jesus Christ that we could be more related, so that we could be more, so we could withstand more the holiness of God the Father. So, without the imputation of righteousness in us, hindi natin kakayanin ang holiness. So, just as Christ is holy, we need really to be holy ourselves through Jesus Christ. Okay, Christ's sinless offering provides the hope for our sinlessness. So, it is only through Christ's sinless offering that we have our hope. And we ourselves become sinless. Sinless in the coming day of our glorification. Oops. Okay. So, let's go to number 3. This is now the Christ unblemished sacrifice. Napansin nyo parang kakaunti lang yung kaibahan ng yung mga points niya. So, Jesus Christ being the unblemished sacrifice. Now, this speaks about the legality of the offering of Jesus Christ. Ano ibig sabihin yung legality? Dapat yung offering ni Jesus Christ ay katanggap-tanggap. At paano ito naging katanggap-tanggap? Yan, ayon sa Hebrews 9:14 at saka ayon sa Exodus 12:5, dapat ang offering na ibibigay ng Panginoon, na offering natin bilang offering para sa sin offering, lalo na doon sa Old Testament, kailangan unblemished siya. Wala siyang kapansanan, hindi dapat may sakit, hindi dapat kulang ang mga paa o kulang ang mata o ano man kulang doon sa animal sacrifice na yon. So, for the purpose of God Himself offering a sacrifice for our sin, Jesus Christ must meet the legal qualifications for Him to be a legal substitute
And ano yung kailangan na pamantayan? No blemish at all. So, Christ's death is legally acceptable for our for our sin offering. Oh, okay? So, ito po yung nabanggit ni John Owen. Okay. Medyo ang sabi ni John Owen, summary muna para medyo Ang sabi po ni John Owen, yung sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus ay mas higit pa. Yung ginawa niya, yung kaparaanan na ginawa niya, yung sakripisyo na mas higit pa yung nagawa niya kaysa yung shame o kahihiyan na nagawa ng kasalanan. So let's now sabi ni John Owen, the gracious holy acting of his human nature in the way of zeal, love, obedience, patience, and all other grace of the Holy Spirit, unto their utmost glory and efficacy, the glories of Christ's offering outweighs the shame of our sins. So, Jesus Christ himself exceeded what is expected that he should be doing. Mas nakakahigit pa yung mga ginawa niya. Ano ba yung mga ginawa niya? In his human nature, sabi diyan ay ang kanyang zeal, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang zeal ay more, ang kanyang sigasig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagtitiis, at lahat ng mga grasya o graces coming from the Holy Spirit ay sa sukdulan ng glory sa bisa nito, ginawa niya lahat yon. Kaya, ganun na lamang ang pagbibigay puri ni John Owen sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa offering niya. So, it outweighs the shame of our sins. So, ganun na lang, makikita natin, kaya babalik ka pa rin sa dignity talaga ng Panginoong Jesus. Okay, now, sabi ni John Owen din, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay pinanonood ng Diyos Ama, pinanonood ng mga angels. So, he was the most glorious spectacle unto God and all his holy angels. Okay, pagtapos sabi doon, hereby he set crown of glory on the head of the law. Ano pong ibig sabihin niyan? Parang itinaas niya yung tinaas niya at kinoronahan niya yung law. Itinaas niya yung antas yung law na ibinigay niya. Hindi ba ang sabi natin yung law ay lalo tong pinabibigat yung ating kasalanan. Okay, para sa atin 'yon. Pero para sa Panginoong Hesukristo, hindi. Bagkus, he set a crown on the law. Binigyan niya ng halaga ang law na to dahil sa pamamagitan ng law na yon ay naipakita niya na na nasunod niya ang mga ito. Kaya pinanonood siya ng Diyos at ng mga angels kasi napagtagumpayan niya yung pagsunod ng batas na yon. Kaya kay Panginoong Hesukristo, ito ay pagtatagumpay ng pagkasunod. Pero para sa atin, ito ay nagpapakita na hindi natin kayang sundin. Kaya nagpapakita na tayo ay makasalanan. Kaya ito po yung pagtingin ni John Owen. So, because of that, God was pleased and satisfied and reconciled unto sinners. So, yan yung, so you can look further about what John Owen said, but that is more likely the paraphrase of that. So, having Jesus Christ. So, and finally, Jesus Christ made the sin bearer. Mark Jones, nilagay lang ni Mark Jones, Christ made sin.
binalitan ko na lang kasi for us Filipinos, parang ang ibig sabihin ng Christ made sin ay si Kristo gumawa ng kasalanan. So, pinalitan ko siya. Baka ma-misrepresent natin yung sinasabi at tinuturo. But rather, Christ made the sin bearer. So, for our sake, Jesus Christ was made to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So, He was made the sin bearer. So, ano po ang masasabi natin dito? May sinabi si Luther. Luther claims that no man ever feared death as Jesus Christ did. So I think this was a question last time about did Jesus Christ fear death? Okay? So may sinasabi si Luther diyan. Luther claims that no man ever feared death as Jesus Christ did. This doesn't mean that he experienced sinful fear or the lack of courage. He is the most courageous man ever to have lived, but that he understood his death as a curse-bearing death. As the Scottish preacher, theologian James Denny observed, this experience of deadly fear and desertion are of one piece with the fact that in his death and in the agony of the garden through which he accepted death as the cup in which his father gave to him. So, masyadong maraming sinasabi siya. But to make it more simple, the experience of Jesus Christ being the sin bearer is not a sin, but rather it's the fear that he had was not sinful, but rather it is a fear coming from someone who is holy, coming from someone who never experienced being separated from the Father. For someone who never felt sin to bear the sin of the world. So, ito yung this was the experience of the Lord Jesus Christ. So, we remember the prayer of Jesus Christ in Gethsemane that if ever, kung pwede lang sana yung cup na yon ay wag na sana. Pero, hindi naman niya sinabing totally na wag na sana, but still, I would like to fulfill and obey what you have planned for me. Yun pa rin ang gusto niya. So, it was not really a prayer of abandonment, but it is an expression of the Lord Jesus Christ in what He felt regarding what He is experiencing. Yun ang nangyari. It's not a sinful fear, but just Christ telling the Father what He had not experienced before. Being separated from the Father and bearing the sin of the world. So, next. So, Jesus was taking upon Him the burden of the world's sin, consenting to be and actually being numbered with the transgressors. So, that was the experience of Jesus Christ being the sin bearer. Though He was a sin bearer, He never had any sin Himself. And because he does not have any sin Himself, while God imputed our sins to Jesus Christ, His curse-bearing sacrifice did not ultimately defeat Him because of the crucifixion, as evidenced by His resurrection from the dead. So being sinless Himself, the death was not able to prevail over Him. He was able to conquer death, and He rose again. And the wages of sin was paid. So, for the last reading, death is swallowed up in the victory. O death, where is your sting? O death, where is your... Okay. O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God,
He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, this would be our expectation that when we die, we will rise again, because for us believers, death, or the second death does not have any power over us. Still, our bodies would die, but the second death would mean that we will rise again. Okay? So this ends our topic, Christ's sinlessness. Christ being holy, Christ being the sinless, the sin bearer, and Christ being our sinless and unblemished sacrifice. So, meron kayong katanungan? Hello, mga kapatid, sige. Maganda naman yung topic natin ngayon, napaka-theological nito, pero yung presentation sa atin ay hindi theological masyado, no? Medyo layman na layman. Kaya pinag-uusapan po natin dito ay patungkol sa pagiging walang sala ni Jesus, o sinlessness. So gaano kahalaga yon at gaano ka lalim yon sa buhay ng isang Kristiyano ay ipinakita sa atin ngayon ng ating kapatid na si Aris sa kanyang presentation. So meron po ba kayong gustong itanong, mga kapatid? Anybody wants to ask question? Si Albert. Oh, walang daw. Pakilagyan ng yung ni Albert. Ito na lang kaya. Hindi, mas maganda naririnig yung tanong mo kasi baka tanong din ng iba yan. Sige. Sige. Doon po sa part kanina, yung minention ni Brother Aris yung sa DNA thing. So parang ang pagkaka-explain ka po ni Brother Aris, the reason why Jesus Christ, despite na isinilang siya bilang tao, hindi niya naman yung kasalanan ng tao is because na hindi naman siya na-conceive the human way. Kumbaga parang hindi siya, because of the virgin birth, basically, kaya siya hindi nagmana ng kasalanan ng tao. So ang tanong ko lang po, given that, how come na naging part na si Christ ng genealogy sa Matthew 1 at saka sa Luke 3, wherein sa Matthew 1, I think it's from Abraham to Joseph, and sa Luke 3, it's from Adam to Joseph. So, kung hindi siya galing sa cells ni Joseph, how come na ginawa yung sinulat yun para as genealogy of Jesus Christ? Yes. Actually, I've been thinking about that also, Brother Albert, bago ka magtanong. Wala ako talagang sagot dyan. But what I can say, since it's a miraculous birth, so there must be some other way wherein, speculation to, theory lang to, it's not based on the Bible. Kaya hindi ako magsasabi ng real absolute. So masasabi ko lang, it could be that God made a way in His divine greatness as Creator to copy the DNAs of those coming from those lineages and make it into something that is sinless. Yun lang masasabi ko ron, but it's not, yun lang makikita ko. Since siya rin mismo naman, si Jesus Christ, kung mga DNA ang pag-uusapan, walang pasubali na siya ay tao. Walang pasubali. Kung nagawa ng Holy Spirit na nagagawa siya ng isang katawan na walang pasubaling tao, kaya niya rin gumawa ng isang lineage coming from those people without sin.
pero hindi ko masabi. Ano lang yan. Scientific speculation. May sagot si si Kuya Manny. Yung ano po, yung concept po ng genealogy, marami po siyang gamit. Dun sa context ng Mateo, kasi si Mateo, isa sa witness sa gospel. So ang audience niya, ipinapakita niya kung saan nanggaling si Kristo. Para ma-establish lang na naiintindihan ng mga nakikinig sa kanya na Jew na nanggaling siya kay Abraham ganito. Sa perspective ng genealogy, yun yung pagkakagamit ng concept ng genealogy dun sa pagpapakilala kay Kristo. Pero kung titingnan po natin yung susunod na mga kabanata sa Mateo, makikita po natin na lalo niya yung temptation ni Christ na pagkatapos pala siyang i-baptize, yung pagkakasunod binabtize siya ni John the Baptist. Tapos, ang nangyari nung sitwasyon na yon, nagsalita ang Diyos, "This is my son, whom I well pleased." Na yun yung isang punto mo kanina sa perspektibo na hindi siya nagkasala o sinless siya. Pero pagkatapos po nun, dinala siya ng banal na Espiritu, tinukso siya, pero hindi siya nag-commit hindi siya nag-give in do sa temptation. Yun din yung isang punto na nagpapakita na sinless si Christ. So ibig sabihin yung genealogy, hindi siya mahirap makita doon yung concept ng mga DNA. Ginamit lang siya sa context na ipinapakita kung saan nanggaling si Kristo. At yung mga pagkakasulat po ni Mateo na sunod-sunod, ipinakita doon yung hindi pagkakasala ni Kristo. Okay. Meron akong dagdag na sagot, no? Doon sa tanong ni Albert na paano matitrace yung genealogy, yung DNA, kasi, di ba, tinrace daw doon sa Matthew at saka sa Luke, yung genealogy ni Jesus patungo kay Joseph. Pero gusto kong mapansin niyo ito, mga kapatid. Pag tinignan niyo sa genealogy ni Jesus sa Matthew, sinasabi doon na ang tatay daw ni Joseph ay si Jacob. Hindi Jacob yung itong Joseph na asawa ni Mary, ang pangalan ng tatay niya Jacob. Pag tinignan niyo naman sa Luke, ang tatay ni Joseph ni Joseph si Helay. Magkaiba Napansin niyo, magkaiba. Kasi tinrace ni Luke tinrace ni Matthew, yung genealogy ni Jesus, patungo mismo doon sa stepfather, doon sa legal father ni Jesus na si Joseph. Legal yun Legal father niya yun. Hindi niya yung tatay hindi biological, legal. Pagdating kay Luke, tinrace niya yung genealogy ni Jesus patungo kay Mary. Kasi ba't nagkaiba yung lumalabas, hindi kasi po pwede na pangalan ng babae. Kaya ang gagawin nun, ipapangalan sa asawa. At yung pangalan ng asawa ni Mary si Joseph. So doon ititrace yung, kung sabihin na natin, yung humanity ni Jesus, doon sa genealogy na pinresent ni Luke. Yun ang tanong ko doon. Ayun ang sagot ko doon. Pag pinag-uusapan natin yung genealogy pagdating doon sa DNA. Ngayon, kaya ko sinasabi, tama ang sabi ni Kuya Manny, yung genealogy, it doesn't speak about the sinfulness of man. No? It just pinapakita lamang na mayroong pinanggalingan lahi, yung nanay ni Jesus at yung stepfather o yung tinatawag nating legal father ni Jesus. Yun ang pinopoint ng genealogy. It has nothing to do with DNA or something like that. No?
Well, when it comes to the so-called DNA of being a sinner, yung DNA naman, ngayon lang naman natin naintindihan yan sa modernong panahon No? Hindi naman nakalagay sa DNA natin kung sinner tayo Nakalagay lang naman doon sa DNA natin kung yung tatay talaga na kiniklaim natin na tatay talaga natin o nanay talaga natin dahil natitrace yon sa DNA. Pero hindi naman nakalagay doon kung sinner tayo, di ba? O hindi. Nakalagay ba doon? Makikita ba ng mga scientists yun? Hindi makita. Hindi makikita. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin din, alam niyo mga kapatid, ang pagiging makasalanan natin, yung guilt, ang pinag-uusapan natin yung guilt, ay hindi sinalin sa mga dugo. Nung nagkasala si Adan, nagkasala tayo. Yun yung sinasabing guilt. Yung corruption, yun ang sumasalin. Yung corruption ng kasalanan, yun ang sumasalin mula sa ating magulang patungo sa atin. Pero yung pagiging may sala, iba po kasi yung pagiging may sala at sa corruption ng kasalanan. No? So magkaiba yun. Yung guilt ay yung si Adam. When Adam sinned, we all sin. Okay? So hindi na kinakailangan ng blood, biological aspect doon. No? So, yung ipapanganak pa lang, yung ipapanganak sa next year, sa susunod na, makasalanan na siya. Dahil kay Adan. No? Pero yung corruption na yun yung sumasalin sa atin. Sa tinatawag nating generation. So, guilt comes to us through representation. While corruption comes to us through generation. Yan po. Meron pa kayong gustong, may naintindihan mo ba, Albert? Parang meron kang gustong... Hindi, yung corruption wala sa kanya. Kasi hindi siya produkto ng pagsasama ng lalaki at ng babae. Kasi yun yung sinasabi ko, sumasalin ang corruption through generation. Jesus was not a product of generation. Pero yung guilt, it is being imputed to us through representation. So si Adam ay nagkasala, lahat tayo ay nagkasala. Yun ang yun ang wala rin kay Christ. No? At wala rin yung corruption dahil hindi nga siya produkto nung tinatawag na usual na pagbubuntis ng isang babae. At sabi pa nga doon sa Bible, ay binanlungan ng banal na espiritu ang sinapupunan ni Mary. Para i-secure siya sa sinasabi nating corruption na mangyayari sa pamamagitan ng generation. Okay? Ako yaman Actually, nasabi ko na, ang nakabuntis kay Maria, hindi siya, si Joseph. Kasi kung nabuntis siya, ibig sabihin may physical contact. Papasok yung sperm, ganon. Yung cycle ng birth. Ang nakabuntis kay Mary, hindi. Wag nakabuntis. Wag naman. Palitan mo yung term, kuya. Ano bang tamang term? Bandang na espiritu yun Bandang na espiritu na ginamit lang yung katawan ni Maria. Right. So, ibig sabihin, kung gano'n ang logic, hindi siya maapektuhan ng corruption. Tama po yun. Okay, si Genesis. Merong gustong sabihin. Ikaw ba, Genesis, magtatanong o magko-comment? Nako. Ay, question ko lang po. Kasi naririnig ko kasi yung imputed righteousness tsaka yung federal headship ni Christ tsaka ni Adam. Ang question ko lang, since may imputed active obedience, kapag ba yung holiness ni Christ nadadagdagan as He actively obeyed the law and yung mga precepts of the law? Katulad kay Adam, dumaan siya sa isang probation.
ganon rin ba si Christ? Ina-earn rin ba niya yung righteousness nun? Oo. Hindi ko masagot yon. Parang nasagot natin yan dati, di ba? Parang may nagtanong na ganyan, di ba? Yung patungkol sa obedience. Si Jesus, yung pagsunod niya, ay hindi na dadagdagan, kundi napagtitibay. Yung kanyang pagiging banal. Kasi banal na siya, wala siyang kasalanan, pinagtitibay lalo noong pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. So, parang, ang illustration nga natin lagi, na halimbawa, di ba, yung anak mo, yung the mere fact na yung anak mo, napiplease ka dyan Wala naman sigurong matinong magulang na hindi napiplease sa anak. Natutuwa ka, anak mo yan, mahal mo yan. Di ba? Pero yung anak mo yan, kapag naging masunurin sa'yo, lalong nagbibigay ng igting, yung please, yung damdamin mo na ma-please ka sa kanya. The mere fact na anak mo yan, mahal mo yan. The mere fact na anak mo yan, nalulugod ka sa kanya. Pero kapag naging masunurin pa yung anak mong yan, yung pagmamahal at yung pagiging yung kaluguran mo sa kanya ay lalong napagtitibay at lalong umiigting. So yun ang sagot ko doon sa tanong na yun, Aris. Salamat, Pastor. Oo. Ay, si Billy. Last na to Pag-uusapan natin yan next Sunday. Oo. Let's not preempt. Baka magkaroon ng debate rito. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you, Brother Aris. Salamat for din po. the very...